Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para kumita. Basta may internet, oras, at kahit simpleng skills, may paraan para kumita online. Kung naghahanap ka ng side hustle o full-time income, ito na ang listahan para sa iyo. Sa dami ng opportunities online, kahit simpleng cellphone lang ang gamit mo, pwede ka nang magsimula. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 epektibong paraan para kumita ng pera online dito sa Pilipinas. Welcome back to Filipino Success. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Kung makakatulong sa iyo ang videong ito, please like and share para mas marami pa tayong maabot. Kung ready ka na, let's get started. Number 1, freelancing. Ito ang isa sa mga pinakapopular na paraan para kumita online, lalo na sa mga may kakayanan sa pagsusulat, graphic design, social media management, video editing, o pagiging virtual assistant. Sa freelancing, ikaw ay nagtatrabaho para sa isang kliyente o kumpanya, pero hindi ka regular na empleyado. Pwedeng bayad per hour o per project, depende sa napagkasunduan nyo ng client mo. Ang mga platform tulad ng Upwork, Fiverr, at onlinejobs.ph ay nag-aalok ng libo-libong trabaho araw-araw. Kung may laptop at stable internet ka, malaking posibilidad na makahanap ka ng trabaho rito kahit wala kang college degree. Hawak mo ang oras mo at pwede mong piliin ang mga kliyenteng gusto mong pagtrabahuan. Basta't consistent ka at may magandang feedback, lalaki ang income mo habang tumatagal. I-check ang ating video tungkol sa 7 VA skills para sa mga posibleng skills na maaari mong i-explore ng libre. Number 2, content creation. Ang pagiging content creator ay isang modernong career path kung saan pwede kang kumita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng informative o entertaining videos. Kumita ka man sa YouTube ads, brand deals, affiliate links, o star sa live stream, maraming paraan para mapalago ito. Hindi mo kailangan maging sobrang galing sa simula. Ang mahalaga ay may unique kang approach, consistent ka sa posting, at may connection ka sa audience mo. Sa Pilipinas, maraming nagsimula lang sa simpleng cellphone pero ngayon ay full-time content creators na. Ang mga niche na madalas pumapatok ay lifestyle, travel, cooking, personal finance, at education. Habang lumalaki ang followers mo, lalaki rin ang potential income mo buwan-buwan. Kailangan lang ng tiyaga, creativity, at willingness to show up online. Number 3, selling digital products. E-books, templates, online courses. Ito ang tinatawag na passive income, kung saan magtatrabaho ka lang once pero pwedeng kumita ng paulit-ulit. Halimbawa, gumawa ka ng e-book tungkol sa tips para pumasa sa board exam o isang Canva template para sa mga teachers. Pwede mo na itong ibenta ng paulit-ulit. Platforms tulad ng Gumroad, Payhip, Etsy, Racket.ph ang mga popular na selling platforms para sa ganitong produkto. Maganda ito para sa mga taong may specific knowledge at expertise na pwedeng i-share. Sa umpisa, effort talaga sa paggawa at pag-market, pero once na makilala ka na ng audience mo, posibleng maging steady source of income ito. Ang pinakamagandang part nito, walang delivery hassles at hindi mo kailangan ng physical inventory. Kailangan mo lang ng creativity, marketing, at pang-unawa sa pangangailangan ng market mo. Number 4, affiliate marketing. Sa affiliate marketing, hindi mo kailangan gumawa ng sariling produkto. Magpo-promote ka lang ng produkto ng ibang brand gamit ang unique affiliate link mo. Kapag may bumili gamit ang link na yan, kikita ka ng komisyon. Maraming Pinoy ang kumikita dito lalo na kung may blog, YouTube channel, Facebook page o TikTok. Pwede kang mag-sign up sa Involve Asia para makapag-promote ng Shopee, Lazada at iba pang brands o gumamit ng Amazon Associates kung international ang market mo. Ang sekreto nito ay ang paggawa ng honest at helpful content na magtutulak sa tao para bumili. Hindi rin kailangan ng malaking followers sa simula, basta niche targeted ang ginagawa mong content. Sa tamang diskarte at consistency, pwede itong maging full-time income stream. Number 5, online tutoring o teaching. Kung marunong ka magturo ng English o iba pang subjects, malaking oportunidad ang naghihintay sa iyo sa online tutoring. Maraming estudyante sa China, Korea at iba pang bansa ang naghahanap ng English tutors at willing silang magbayad ng malaki. May mga platform tulad ng Cambly, Preply at 51Talk na tumatanggap kahit hindi education graduate. Pwedeng part-time o full-time ang setup. At madalas, ikaw ang pipili ng schedule mo. Kailangan lang ay stable internet,
headset at basic teaching skills. Maganda ito para sa mga teachers o kahit sinong may mahabang pasensya at galing magpaliwanag. Bukod sa kita, rewarding din ito dahil natutulungan mong matuto ang ibang tao. Number 6, dropshipping. Ang dropshipping ay isang e-commerce business model kung saan magbebenta ka ng produkto online pero hindi mo kailangang i-stock o i-deliver mismo. Kapag may bumili sa online store mo, ipapasa mo lang ang order sa supplier at sila na ang bahala sa shipping. Shopify ang madalas na platform para dito. Pero pwede ka rin magsimula sa Shopee o Lazada kung may dropshipping suppliers ka. Hindi mo kailangang gumastos sa inventory pero kailangan mong galingan sa marketing at customer service. Mahalaga rin ang product research. Dapat alam mo kung ano ang in-demand at anong klase ng audience ang gusto mong targetin. Dahil competitive na ang market, kailangan ng creativity at patience sa pagbibuild ng brand mo. Pero kapag naka-breakthrough ka, pwedeng maging malaking negosyo ito. Number 7, print-on-demand business. Katulad ng dropshipping, ang print-on-demand ay isang negosyo kung saan magde-design ka ng mga produkto gaya ng t-shirt, mugs o tote bags at ipiprint lang ito kapag may bumili. Ang kagandahan nito ay wala kang kailangang stock at hindi mo kailangang gumastos sa printing. Platforms tulad ng Printify, Teespring at Redbubble ang kadalasang gamit dito. May mga local brands din na nag-o-offer na nito. Maganda ito kung may skills ka sa design. Pwede ka rin gumamit ng Canva para gumawa ng simple pero catchy na prints. Kapag may bumili ng design mo, kikita ka sa bawat sale habang ang supplier ang bahala sa production at delivery. Ideal ito para sa mga creatives at side hustlers. Tuloy-tuloy ang kita lalo na kung season-based o trending ang design mo. Number 8, stock photography or videography. Kung mahilig kang mag-picture o gumawa ng short videos, pwede mong i-upload ang mga gawa mo sa stock sites gaya ng Shutterstock o Adobe Stock at kumita kada download. Maraming businesses ang naghahanap ng high-quality images o footage para sa ads at websites nila. Hindi kailangan mamahaling camera. Basta malinaw, creative, at may value ang kuha mo, may chance na mabenta ito. Kailangan lang mag-upload ng consistent at matutong i-categorize ang content mo gamit ang tamang keywords. Sa bawat download o usage ng image mo, babayaran ka ng royalty fee. Hindi ito mabilis ang kita. Pero kung marami kang uploads, pwede itong maging passive income. Perfect ito sa mga mahihilig sa photography at video editing na gustong i-monetize ang hobby nila. Number 9, cryptocurrency at NFT projects. Ito yung high risk and high reward. Ang crypto at NFT ay modernong paraan sa pag-i-invest at pagkita online, pero high risk ito. Pwede kang kumita sa pamamagitan ng trading, staking, o paggawa at pagbibenta ng NFT art. Kailangan mo lang ng digital wallet tulad ng MetaMask at account sa exchange platforms tulad ng Binance. Magandang aralin muna ang technical na aspeto bago sumubok dahil volatile o pabago-bago ang presyo nito. May mga Pinoy na kumita ng malaki rito pero marami ring nalugi dahil sa lack of research. Kung tech savvy ka at willing kang matuto, pwedeng subukan. But always remember, don't invest money you can't afford to lose. Treat this as a learning experience, hindi instant ticket to riches. And number 10, online surveys and microtasks. Kung naghahanap ka ng legit na extra income pero ayaw mo munang sumabak sa mas malaking commitment, pwede mong subukan ang online surveys at microtasks. Sites tulad ng Swagbox, Ysense at Remote Tasks ay nagbibigay ng maliit na bayad kapalit ng simpleng task gaya ng pagsagot ng survey, pag-transcribe o data labeling. Hindi ito malaking kita pero okay ng pampuno sa load, kape o maliit na bills. Maganda rin itong training ground kung gusto mong masanay muna sa remote work environment. Kadalasan flexible ang schedule at pwedeng gawin kahit nasa cellphone lang. Kung masipag ka, pwede na itong lumaki depende sa dami ng task na matatapos mo. Good starting point ito lalo na sa mga estudyante at stay-at-home parents. Kung isa ka sa mga gustong makawala sa traditional na 9-to-5 jobs o naghahanap lang ng side hustle para madagdagan ng income, maraming opportunity online na pwedeng subukan. Piliin mo kung anong babagay sa skills at lifestyle mo. At tandaan, lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Ang mahalaga ay magsimula ka. Consistency beats perfection.
At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.